Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong weather update ngayong Friday, February 20. Iisa-isahin natin ang lagay ng panahon sa bansa, lalo na sa mga lugar na makakaranas ng mga pagulan dahil sa shear line habang patuloy ding umiiral ang amihan sa Luzon. Titingnan din natin ang posibleng bagyo, kung may paparating ba at kung gaano kalaki ang tsansa nito batay sa model forecast. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, tatlong bagay ang pinakamahalagang tandaan para maintindihan kung bakit iba-iba ang panahon sa bawat rehiyon. Una, ang shear line ang nagdadala ng mas aktibong pag-ulan sa eastern sections ng Visayas at Mindanao, kaya mas mataas ang chance ng moderate hanggang paminsan-minsang heavy rains. Pangalawa, ang northeast monsoon o amihan ang umiiral sa Luzon, kaya mas malamig ang hangin at may mga light rains sa ilang lugar. At pangatlo, sa mga bahaging hindi direktang sakop ng shear line, may easterlies na pwedeng magdala ng biglaang thunderstorms, kaya kahit mukhang maaliwalas sa umaga, pwedeng magbago ang sitwasyon pagsapit ng tanghali hanggang hapon. Una nating tutukan ang mga lugar na direktang apektado ng shear line dahil dito nakasentro ang mas malalakas na pag-ulan. Sakop nito ang Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Soxargen, Eastern Visayas, Sulu, Cebu at Bohol. Sa mga lugar na ito, inaasahan ang maulap na kalangitan na may scattered rains at isolated thunderstorms. Ang ibig sabihin may mga oras na uulan sa ilang area, may mga oras na hihina o titila, tapos pwedeng bumalik ang ulan, at minsan may thunderstorm na may kasamang kulog at kidlat. Dahil ang ulan dito ay maaaring moderate hanggang paminsan-minsan ay heavy, posible ang flash floods at landslides, kaya mas mainam na bantayan ang paligid at huwag maliitin ang biglaang buhos. Para sa Eastern Visayas, lalo na sa mga lugar na madalas tamaan ng malalakas na pag-ulan, mas mahalaga ang pagbabantay sa mga komunidad na malapit sa sapa at river systems. Ang flash flood pwedeng mangyari kahit hindi buong araw umuulan, basta malakas ang buhos sa maikling oras at mabilis ang pag-agos ng tubig pababa. Kaya kung may babala ang inyong lokal na pamahalaan, sundin ito agad. Para naman sa Cebu at Bohol, mag-ingat sa mga low-lying areas at mga kalsadang madaling bahain. Kung mapapansin ninyo na mabilis mapuno ang kanal at may mga bahagi ng kalsada na nag-iipon ng tubig, iwasan ang pagdaan kung maaari, lalo na kapag malakas ang buhos. At sa mga lugar gaya ng Sulu na kasama sa coverage, mag-ingat din sa biglaang thunderstorms at malalakas na ulan dahil mabilis ang epekto kung mahina ang drainage at masikip ang daluyan ng tubig. Mula sa shearline areas, lumipat naman tayo sa mga lugar sa Luzon na apektado ng amihan. Sakop dito ang Cagayan Valley, Bicol Region, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora at Quezon. Sa mga lugar na ito, inaasahan ang maulap na kalangitan na may light rains. Sanhi nito ang northeast monsoon o amihan. Base sa forecast, wala namang significant impact ang inaasahan. Karaniwan dito ay panandali ang ambon or light rain at mas presko ang hangin lalo na sa gabi at madaling araw. Pero kahit light rains, sa mga bulubunduking lugar, pwedeng maging madulas ang kalsada at bumaba ang visibility lalo na kung may fog. Kaya kung may biyahe sa mga paakyat at pababang daan, mag-ingat at iwasan ang masyadong mabilis na takbo dahil mas mataas ang risk kapag madulas ang kalsada. Sa natitirang bahagi ng Mindanao na hindi kasama sa shearline coverage, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers or thunderstorms. Sanhi nito ang easterlies. Dito natin kailangan tandaan ang severe thunderstorms. Kahit isolated ang ulan, pwedeng may isang lugar na tatamaan ng sobrang lakas na buhos sa maikling oras at kapag nangyari iyon, posible ang flash floods at landslides. Kung makaranas kayo ng sunod-sunod na kulog at kidlat at bigla ang pagbuhos ng ulan, mas mainam na umiwas sa open areas at bantayan ang mga daluyan ng tubig, lalo na sa mga lugar na mababa at madaling bahain. Para naman sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Luzon at natitirang bahagi ng Visayas, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated light rains dahil naman ito sa northeast monsoon. Ayon sa forecast, wala ring significant impact. Ibig sabihin, kadalasan ay panandali ang light rain lang. Pero sa Metro Manila, kahit ganitong klaseng ulan,
Pwedeng bumigat ang trapiko at maging madulas ang kalsada, kaya maglaan ng extra time sa biyahe at mag-ingat sa pagmamaneho. Sa Visayas na hindi direktang tinatamaan ng shear line, asahan ang mas preskong hangin at paminsan-minsang light rains, at bagamat walang inaasahang major impact, maging maingat pa rin lalo na sa mga lugar na madaling bahain kapag nag-ipon ang tubig. Dumako naman tayo sa hangin at kondisyon ng karagatan. Para sa Luzon at eastern section ng Visayas, inaasahan ang moderate to strong na hangin na mula northeast. Ang coastal waters dito ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 3.4 meters. Sa ganitong kondisyon, delikado ito para sa maliliit na bangka at mga pumapalaot, kaya kung maliit ang sasakyang pandagat, mas mainam na ipagpaliban ang paglayag. Sumunod sa abiso ng lokal na autoridad, at kung may sea travel, i-check muna ang advisories dahil pwedeng kanselahin ang ilang biyahe kapag mas lumala ang alon. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin na mula northeast to east at ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.5 meters. Mas banayad ito kumpara sa moderate to rough, pero dahil malawak ang range, may ilang baybayin na pwedeng mas umalon lalo na kung sasabay ang thunderstorms. Kaya para sa mga coastal communities, maging maingat pa rin at bantayan ang biglaang pagbabago ng hangin at ulan. Sa latest heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa dahil sa shear line, ngayong araw inaasahan ang 100 to 200 millimeters na ulan sa Surigao del Sur at Davao Oriental. Mataas ito at itinuturing na malakas na buhos, kaya mataas ang posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mabababang lugar at sa mga mountainous areas. Bukod dito, may 50 to 100 millimeters na inaasahan sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Sur at Davao de Oro. Kahit mas mababa, delikado pa rin dahil pwedeng tumagal o pabalik-balik ang ulan at mabilis mag-accumulate ang tubig sa mga lugar na mababa. Bukas, inaasahan ang 50 to 100 millimeters na ulan sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, Agusan del Norte at Southern Leyte. May shift ang heavy rainfall potential, kaya kung kabilang ang inyong probinsya sa listahan ng bukas, mas mainam na maghanda na ngayon pa lang. At may dagdag na paalala, pwedeng mas mataas pa ang aktwal na ulan sa mountainous at elevated areas. Kapag mas mataas ang lugar, mas mabilis ang runoff at mas tumataas ang risk ng landslide. Binanggit din na pwedeng lumala ang epekto dahil sa significant antecedent rainfall, ibig sabihin kung basang-basa na ang lupa dahil sa mga naunang pag-ulan, mas madali itong bumigay at mas mabilis tumaas ang baha. Kaya kung may abiso para sa pag-iingat, huwag ipagpaliban. Punta naman tayo sa latest tropical cyclone threat potential para malinawan kung may paparating bang bagyo. Para sa Week 1, mula February 18 hanggang February 24, 2026, wala munang TC-like vortex or TCLV sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Pero ayon sa model forecasts, inaasahang mabubuo ang TCLV-1 sa silangan ng Mindanao at mababa ang possibility na maging tropical cyclone ito sa Week 1. Ibig sabihin, may posibleng disturbance east of Mindanao, pero low possibility pa rin na lumakas at maging ganap na bagyo. Kahit mababa ang tsansa, ang presence nito ay pwedeng magdagdag ng moisture at magpalakas ng pag-ulan sa eastern side ng Mindanao, lalo na kung sasabay sa shear line, kaya mas mahalaga ang tuloy-tuloy na pag-monitor. Para naman sa Week 2, mula February 25 hanggang March 3, ang forecast ay may slim chance ng TCLV formation sa Philippine Maritime Domain, kaya mababa ang likelihood ng tropical cyclone development. Sa madaling salita, wala pang malinaw na senyales ng malakas na bagyo, pero tuloy-tuloy ang monitoring dahil pwedeng magbago ang kondisyon sa karagatan. Manatiling alerto, manatiling handa at laging unahin ang kaligtasan, lalo na sa mga lugar na inaasahang makakatanggap ng malalakas na pag-ulan dahil sa shear line at heavy rainfall outlook. Manatiling nakatutok dito sa channel para sa susunod na weather update.